tuloy-tuloy pa rin ang usapang negosyo. Ngayon naman ay may kakausapin tayo, no? Kung kayo ay mahilig sa mga hikay bags at gusto nyong magnegosyo pero hindi nyo alam how to start, kakausapin natin ngayon ang very successful owner ng Kyla Bags. Walang iba kundi si Miss Melanie. Hi, Melanie. Good morning. Okay, so you own, of course, Kyla Bags, okay? Pero paano kayo nag-umpisa dito sa negosyong ito? Well, back then, nag-start ako sa hobby lang. Okay. Kasi from housewife, medyo na-bored ako. Na-bored ka? Walang ginagawa? Yeah, it started out as a hobby. And then I went to bazaars. Nag-join ako ng mga iba't ibang bazaars. Eventually, meron kaming mga wholesalers, dealers, and then sabi nila, I like the concept. Sabi nila ganyan, bakit di ka kaya magpa-franchise? That's when we consulted RK for the ano. Pero before kayo nag-franchise, syempre may mga challenges kayong hinurdle dun sa pag-start ng negosyo ninyo, di ba? So, how did you actually start it? Magkanong capitalization nyo nung una? Our initial capital, hindi naman masyadong malaki. Pero, unti-unti, habang tumatagal, lumalaki. Depende sa naging demands kasi. At that time, sobrang mabenta talaga yung bags dahil kami lang yung gumagawa ng bags made of fabrics. Oo, fabrics. So, katulad na itong mga ganito, di ba? Ayan. Everything is made of fabrics. Pero at that time, yung mga printed, kami lang talaga yung naggagawa. Ayan. Unlike now, na marami na. Okay. So, ngayon, sa pagdami ng competition ninyo, how do you keep up with it? Like, syempre, kahit papano, kahit sabihin mo nauna kayo sa negosyong ito, still, since ang dami-dami nang gumagaya, kailangan maging, yung one step ahead ka. So, how do you do that? Kailangan mag-innovate ka. Makisabay ka kung ano din, makinig ka sa customers mo, anong gusto nila. Kailangan ibigay mo talaga yung kailangan. And mag-research ka. Do your job. Kailangan updated talaga. ka talaga, no? Sa, kahit paano sa fashion. Yes, kailangan mag-research ka. Everything na alam mong in ngayon, pag-aralan mo, and ibigay mo sa customers. And where do you get the inspiration for your designs? Kasi syempre, it's one thing to know what's in, di ba? Pero it's another thing to execute it or to actually make a design. Ang hirap, parang mahirap yun kung hindi ka masyadong creative. Kaya nga siguro ako naging designer by accident. I don't actually know how to draw. Pero, just pag meron lang akong nakita, pero parang naiisip ko na lang, ganito gagawin ko, and then ganyan. So, parang magka-come up na ako with the design na, thankful naman ako, bumibenta. So, paano, halimbawa, like, may in-offer kang design sa public, no, bagong bag, and how long na nilalagay mo siya sa public or dun sa market, rather, para malaman mo whether tumatakbo yung design na yon or hindi, or kailan mo siya pinupull out pagka, parang hindi mabenta tong design na to. Ano yung time frame na yon? Yung bagong design, magstay yon for 3 to 6 months. Depende kung talagang hot cake siya. It sells like hot cake. Magstay siya for 6 months or extend pa namin kasi depende. Minsan pa ulit-ulit. Hinihiling, binabalikan talaga. So, binabalik-balik niyo. So, really, let's say, yung friend mo, nakabili siya. And nagustuhan niya, then hahanapin ulit nila yon. So, that's when we know na, mabenta. So, ibabalik namin. So, parang as an entrepreneur, it's safe to say na you should be really, really sensitive to the needs of your market, diba? Talagang kailangan lagi kang nakikinig sa mga hindi lang yung kung ano yung gusto mo. Kailangan alam mo rin kung anong kailangan nila. Kasi sa store naman sasabihin nila, sana yung ganito, so yung handle. Parang may idea ka na doon. Makinig ka lang, and then you'll know. So, which leads me to my next question, kasi parang you're giving us tips na rin, paano ang, how is it to be an entrepreneur, lalo na sa fashion industry, sa bag business, because that's part of fashion. So, what are the other things that you can advise our entrepreneurs out there as a business person? Ano ba ang kailangan meron sila? Or dapat na yung pag-uugali na meron sila, para maging successful sa ganito? As a business person, hindi talaga hindi madali na mag-business. Pero ang kailangan mo talaga, hard work, resources, and super skills. Kailangan very hands-on ka. Kahit na gusto mong matulog, kung hindi ka dapat matulog, wag ka matulog, like that. Basta sipag and tiyaga.
And especially, kailangan nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Gusto mo yung ginagawa mo. It's your passion. Especially, yeah, this is your passion. Kailangan talaga. Yeah, because I hear that a lot from business people, and it must be true, no? Because maraming nagsasabi talaga na ganyan, na very successful sa negosyo nila. Okay, so another thing, aside from having this as your own business, eto na nga, nag-franchise ka na, di ba? So, how much do you sell your franchise for? We're selling it less. for 250,000. 250. The And- whole package na yon. That includes what? When you say Kiosk, the whole package? the module, the everything from yung use ng brand name, and then the stocks, may initial stocks na rin yun. Initial inventory. Okay, so kung halimbawa meron tayong mga nakikinig who's interested to have a franchise of Kyla Bags, ano dapat nilang gawin? What should they possess? Should they have a location already? Yung location, depende na lang yun kung pag ano. Ang kailangan talaga namin for a franchisee is yung interest, same interest. yun ang Not number just the fans na meron sila, yung kapital. Pero ang kailangan namin, yung very hands-on din, yung aalagaan din yung negosyo. Pinaghirapan Correct. yung ipundar. Kasi hindi talaga siya pwedeng i-display mo lang dyan and then Oo. bebenta Hayaan na mo. siya alone. Kailangan mo rin siyang puntahan. Time to time, kailangan alam mo yung Check stocks mo na rin. kailangan mo. Everything. Then the location, sasabihin ng franchisee. And then kami na yung mag-a-approve kung feasible ba yung napili ng location for us. Oh, alam mo, it's good to note, no, yung sinabi mo na dapat aalagaan din. Kasi yung iba, ang idea nila, kapag ka nag-franchise ka ng negosyo, parang tatakbo yung negosyo mag-isa. Yes. Dahil may sistema na siyang sarili. But no, actually, it's parang teamwork between the Yes. franchisor and the franchisee. So this is the whole point, no? Na talagang kailangan nagtatrabaho ka pa rin. Of course. At talagang nakatutok ka pa din, kahit fin-franchise mo yung negosyo. Well, anyway, thank you very much, Miss Melanie. At Thank you. talaga namang napakagaganda nitong mga bags mo. And we hope to see more of your outlets soon. Yeah. But aside from your franchise, pwede rin silang maging dealers lang, di ba? Yes, Kung interesado sila, can you give us a contact number? For interested parties na gusto pong mag-franchise or mag-dealer, yung bags po namin very, very affordable. From 180 to 300 pesos lang. Please call us at 457-5988 or 682-4685 or mobile number 0917-5299402. Okay, so thank you very much, Miss Melanie Ong of Kyla Bags. So, wag po kayong aalis, babalik pa rin ang Chika. More business talk dito pa rin.